The Business Mentor Talks is vlogged by no other, Armando Butz Bartolome. In cooperation with the Manila Times, it aims to bring to life and recognize entrepreneurs who constantly strive to create a living for the community as well. Listen to the Business Mentor Talks with Butz Bartolome. Ba na-discover ito? Siguro no? Masasabi kong mga 5 taon pa lang ako, na-discover ko na ang mundo ito. Pero hindi ko pa alam kung anong tawag dito. Kasi nga nung bata kami, lalo na, nung bata ako, wala kaming TV. So, the only means of entertainment ko ay radyo. So, nakikinig ako ng radio drama. Naririnig ko yung isang gabi ng lagim. Awo! Parang natatandaan ko yun. Ay, nako, tumakbo na tayo. Kakainin ko kayo. Yan. So, ginagaya-gaya ko yung naririnig ko. Little that I know na voice acting pala tawag doon or mga radio drama. Hindi pa uso nun yung, syempre, wala pang mga internet nun. Tapos yung TV nun, ang hirap ng reception kasi nga, antena pa. So, grabe yung development ng technology, especially ngayon, pwede na natin gawin to, di ba? Correct. But nung na-discover mo itong voice na ito, paano man tinurn around ito para maging isang profession? Ikaw ba'y nag-aaral ng ganito o talagang self-learner? So, nung nag-college ako, gusto ko talagang marinig yung boses ko sa radyo. So, kumuha ako ng course sa UP, nakapasa tayo ng UP Diliman, pero hindi ako pumasa doon sa Masscom. Pinasahan ko, Speechcom. So, mas maganda yung Speechcom kasi mas na-develop yung speaking ability ko kasi more on technical kasi sa mass communication. So, aside from that, I'm taking up speech, aside from speech, meron din akong theater arts. So, doon naman na-develop yung acting skills ko. And then, creative writing, English creative writing. Doon naman din na-develop ang writing skills ko. So, 3 skills agad ang na-develop sa akin nung nagka-college ako. And eventually, sa awa naman ng Diyos, naka-graduate tayo. Pero first year pa lang, sir, sumali na ako sa isang voice acting competition sa DZMM at isa ako sa mga nanalo doon. And the rest is history. So, napasok ko ang radyo, napasok ko ang dubbing, napasok ko pati broadcasting in TV, napasok ko advertising dahil nga nag-open yung door sa akin at ako mismo yung mga nag-audition doon sa lahat ng studio na yun. Kasi wala naman tumutulong sa akin noon eh. Maliban sa sarili ko. Tsaka ayaw nila ng may ibang muka. So, I did my best para lang mapasok ko. Kahit nga walang bayad noon, pinapatulan ko basta makapasok lang ako at ma-develop ang aking voice acting skill at broadcasting skills. So in other words, Cholo, para bang na-discover mo na ang boses pala ay pwedeng gamitin isang potential investment, no? Kasi nga, di ba, yung mga dubbing, kasi minsan nanonood ako ng mga foreign films, no? At ako'y natutuwa dahil pag nag-dub sila ng halimbawa Tagalog from Korean, tinitignan ko yung bibig halos papantay-pantay no? Parang actually na-develop din po yung dubbing dahil nga sa school na tinayo natin, no. Kasi nung araw wala namang school for dubbing and voice acting. So nung 2005 nung sinimulan ko na yung Creative Voices Productions, ang goal ko is to make the Philippines the center of voice artistry and
dubbing excellence sa buong Asia. And masasabi kong natupad na siya kasi 2005 pa yon. So, 80% ng mga baguhang voice talent ngayon na napapanood nyo sa Netflix, sa mga Amazon, ay graduate po ng Creative Voices, yung VoiceWorks Basic Voice Acting Workshop. Kumbaga parang tayo yung UP Diliman ng lahat ng kumpanya. At dahil doon, nagkaroon ng supply, kaya nagkaroon din ng demand sa Pilipinas. Dahil nga dito sa ginawa kong school. Ano nakikita mo, Joy, sa Filipino? I mean, bakit ang Filipino ay very adaptable sa pagtuturo mo sa mga voice, no? Ano nakita mo ng nature ng Pinoy? Ang mga Pilipino kasi napaka-versatile, no? Lalo na sa language. Kasi tayo lang ang lengguwahe na syllabicated. No? Yung A, E, I, O, U, Ba, Baby, Bobo. So, lahat ng language na-adapt natin. Ang ginagaya naman natin yung tunog. Kasi ang language para sa akin is an imitation of sound. Kung ano yung narinig mo nung bata ka, yun yung ma-adapt mong tono. Yung pati yung accent. Kaya tayo mga Pilipino, pag nag-English, di ba, may Filipino accent. Pero kaya din nating mag-adapt agad sa ibang accents. Kung halimbawa, may Japanese accent, kaya nating di ba, o genki desu ka, genki desu, mga ganun, onomaiwa. So, pati mga French, di ba, como vous appelez-vous, je m'appelle Pocholo. Kaya Spanish, como se llama, me llamo Pocholo Gonzales. So, madali nating ma-adapt yung mga yan. Kahit mga, lalo na yung mga bahasa malayo. Diba, siya pa namamo, saya nama Pocholo. Tatulagi untuk mana, ako cinta kamu juga lagi. So, madali nating pag nakinig tayo, pati nga sa Pilipinas, ang dami nating mga lingwahe, di ba? Correct. Oo. Makasabot ka bang Bisaya, makasabot ako gamay lang. So, kung ano-anong, pag inadapt mo siya, madali nating, pag napakinggan mo naman, tapos konting coaching lang, nakukuha agad natin. Unlike yung ibang lingwahe, nahihirapan sila kasi nga, kulang sila sa mga syllables, kulang sila sa mga ibang letra. No? Kaya yung Hapon, imbis na I love you, I rub you. Kasi L nila at R, nahihirapan silang i-pronounce. No? So in other words, yun nakita ko. Yeah, in other words, mapalad tayo, no? Very, very fortunate, no? As a race, a Filipino race, dahil flexible tayo, which is true, no? Dahil nung nasa Saudi Arabia ako, pag sumagot ng telepono, kala ko Arabo, no? Pero pag natanong ko, Filipino pala, no? Kasi yung intonation, ang bilis, no? And that's, I guess, this is the reason why also we became a hub of the call center. That's true. Actually, sir, actually tayo talaga compared sa mga Indian. Kasi Indian, marinig mo pa yung accent. I don't know what they're talking about. Diba? May tone. Pero pag ang this Richard, how can I help you? So, na-neutralize natin yung accent natin. Meron nga tayong, may tinuro sa akin yung master ko, kilala niyo ito, si Juni Gamboa. Ang sabi niya, dapat maging countryless daw yung accent, which is dapat when you speak in English, you have to sound like you don't have a country. Kaya nahihirapan siyang si Juni Gamboa, hindi mo alam anong accent Kasi sabi niya, every letter you have to syllabicate every word. So, okay, no? Kaya mga yung Filipino accent, okay lang yan Pero pag in-neutralize mo siya, halimbawa, sabihin mo, pag tinanong mo, anong pangalan mo? What is your name? Gawin mo lang countryless. What is your name? Wala namang accent yun. Diba? Hindi mo alam kung ano o ano. Diba? Okay, my name is Pocholo Gonzales. Okay, bawat word, letter, sabihin mo, my name is Pocholo Gonzales or Pocholo Gonzales. So, doon lang, grabe sila, sila Rico Hizon, no? Kung mapapansin nyo, sila Maria Ressa. Pag yan nag-English, countryless yung mga yan
hindi naman siya Filipino accented, di ba? Pero parang, although may Filipino part, kasi syllabicated, pero ang ganda nila pakinggan kasi syllabicated nga yung mga sinasabi nilang words. Hi, my name is Rico Hizon and you are watching, di ba? BBC Oo. World So, Report. yun. So, yun. And, So, paano ang isa natin si Pocholo ba ay mga nanonood sa atin, ano bang edad dito? May age ko. yung, alam nyo, hindi lang kasi voice acting yung tinuturo ko, hindi, how you will use your voice to create positive change. Ang problema kasi Oy, sa maganda yan. Muna, tingnan. Positive change. how Maganda yan, ha? to use your voice to create positive social change and use voice acting as an art, not just a career or something na pagkakitaan. Kasi pag money-driven ka agad sa ginagawa mo, hindi ka na magiging masaya dyan. Paano kung walang pera? Hindi mo nagagawin, di ba? So dapat yung advocacy mo is to use your voice to make other people better, happy, with greatness and excellence. So, Okay. kasi tayo, the gift of voice is the best gift that God ever gave us. Imagine niyo kung wala tayong boses. The world will perish, no? Because without the voice, there's no speech. Without speech, people will kill each other because they will never understand yung ano ba yung aspiration mo, ano ba yung need mo, ano ba yung gusto mo mangyari. 'Di ba? Kaya nga kahit nga may boses na yung tao, nag-uusap na, nagpapatayan pa rin. Paano pag wala pang boses? Ang hirap pag nag-podcast tayo, halimbawa, ganito. Senyasan tayo. Kaya, unggoy tayo, try natin. Minsan yun yung mga bagay na taken for granted natin bilang tao. Because I've experienced ninong na mawalan ng boses dahil nagkasis ako sa vocal cords for 1 year. Yeah. Pinag-pray ko kay God. Yeah, one challenge that Sabi ko, you had, no? Sobra. Kaya last April lang this year bumalik. Sobrang ups and downs talaga yung emotions ko lately dahil nga sa nangyayaring yan. And this year, ang daming namatay kong kaibigan, mga kamag-anak at ilang mga nangyari din sa business, no, na hindi ko rin lubos akalain. But that's life, no? You just have to stand up and try again. Kasi wala namang negosyo na dire-diretso. Lalo na ngayon with the advent of AI technology, and especially ang daming trabaho mawawala ngayon. Isa sa mga apektado yung industriya namin. Pero the good thing is ang hindi kayang i-duplicate ng artificial intelligence ay ang acting, no? Wala kasing emosyon ng ang AI, tsaka hindi siya an entity. Kumbaga it's a tool that people should know how to use instead of go against it. You use it on your own advantage. Although talaga marami maapektuhan dahil ang AI, lahat ng industriya apektado yan, walang hindi. Maliban sa pagkain. Hindi naman nagluluto ang AI, di ba? But you can use AI to get yung yung mga paano ba magluto, yung mga procedure, no? Oh, yes. The recipes, yes. And but talking about AI, a lot of people are now thinking about that. The two sides is either the AI is against or is the AI a friend? It depends on who you are. Kasi halimbawa ako, I can say both, no? Kasi ang laki ng epekto nito sa business ko. And when people use it, hindi na sila gagamit ng human voice. O di maraming voice talent or voice artist ang mawawalan ng trabaho. Pangalawa, it's my my friend at the same time kasi makakapili na ako na hindi ko kunin yung masasama ugali ng mga ibang voice talent na may attitude problem. And we cannot stop it in developing. Just this year, alam mo yung development niya, kasi I've been using AI since 2005. So matagal na yan. Even in writing, we've been using it for the longest time. Imagine 18 years. Halos kasing edad din ng creative voices. Andiyan na yung artificial intelligence. But then again,
ngayon lang 2023 because when ChatGPT was introduced, doon lang nagkaroon ng parang kamalayan or awareness yung mga tao dahil nga parang, pinadali nito yung buhay ko. But then again, what more? Parang ano lang yan, internet nung pumasok nung 95 sa Pilipinas. Oh. O di naguluhan kayo dahil lahat ng information nakukuha nyo na. What more, isang entity na kung anong iutos mo, susundin, no? Or kung anong ibigay mong idea na kumbaga na dadagdagan yung hindi mo alam. O nga, no? So, pero at the end of the day, it just shows who you are. Kung paano mo ginamit yan, yun ka. Parang kumbaga magnifying glass lang yan eh. Minamagnify lang kung ano talaga yung intention mo, motibo mo, di ba? And I think in the next, ang ano ngayon 2023 Ninong, yung the year of realization, no? Tapos next year, pagdating naman sa AI is the year of acceptance. When people accept it, na kahit alam nilang AI yung gumawa, from video to voice to script, patay na yung mamamatay ang creativity ng tao. Which is happening right now. Kahit sino pwede nang gumawa. So, asan yung creativity doon? Kung lahat pwede nang gawin, yung kayang gawin dati, ng creative na tao lang. So, eventually, babagsak talaga ang creative industry, which is ang mga mananalo lang dyan, yung may technology. Paano na yung mga bata? Paano yung mga artist, no? When people accepted na yung ganyan na mga materials, which is, nakikita ko yun yung magiging downfall ng marami. So Tapos, anong measures na, Pocholo, na pwede mong ibigay ngayon? Given the situation, given the threat, if I am, for example, an entrepreneur, or a creative voice, anong mga solutions na may sasabi mo? Ang nakikita kong hindi maduduplicate is, number one, yung values na dapat nasa isang artist o nasa isang talent. Kasi yan nang nawawala eh. Pag pera-pera na lang yung dahilan, wala na. Kahit sino, pwede na. Pangalawa, kailangan may training ka talagang dadaanan. Kasi nga, lalo na ngayon, sobrang dami na ng application, opportunities na hindi na kailangan ng tao. Doon ako natatakot eh. Pag yung tao na bigyan mo lahat ng kapangyarihan, sino yung magkokontrol ngayon? 'Di ba? So, isa sa mga tinuturo namin yan, Sir Butch, no? Tapos, pangalawa, especially in public speaking, in motivational talk, hindi naman nagmo-motivate ang AI. Hindi naman. Like ngayon, next year, marami magsasuffer sa anxiety, pandemic, kumbaga epidemic na yan na matuturing, and there's so many people na magkakaroon ng depression, matitinding stress, dahil nga yung mga nakasanayan nila, hindi na nila magagawa kasi may gumagawa ng hindi naman tao, di ba? Although tao yung nagpapatakbo, pero like ngayon, mga call center, magugulat ka, meron ng AI na call center. So ilang trabaho ang mawawala na wala nang pasensya. Kasi ang nakakatakot dito sa Butch, no? Yung next generation na walang values, walang prinsipyo, walang faith, no? Especially kay God. Kasi powerful sila. That time, I think diyan nababagsak ang humanity kasi nga wala nang puso yung mga tao, masyado nang dependent sa technology. Pang-apat, siguro isa sa mga warning lang, no? Yung tinatawag natin na technology na ang mas powerful kaysa sa tao. Kasi ultimong gobyerno natin eh. Yung tinatawag na singularity na termino. Na kung atin kailangan ng tao kasi ang kailangan na lang natin yung mga magluluto ng pagkain kasi yan ang hindi kayang gawin eh.
Pero yun yung ano, 'di ba? From kahit anong trabaho, no? From mula sa mababa hanggang sa pinakamataas. Kahit ngayon, isang tao kaya nang gawin yung isang kumpanya. So Correct. anong Multitasking, no? mangyayari? Oo. Anong mangyayari ngayon sa mga trabaho na pinag-aaralan ng mga bata ngayon sa school na paso na? Kasi ang educational system natin is 50 years behind. Meaning hindi tayo nagbabago eh. Parang the government is still against technology. Paano mangyayari yon? So marami tuloy hindi nila alam na kasi ayaw nila maging open dahil nga ang lagi na sinasabi ko, nung panahon namin. Paano ngayon yung panahon ng mga bata? Yung tinatawag nating alpha generation, yung mga kasi yung Gen Z ngayon, mga binata at dalaga na rin eh. Anong klaseng mga bata to na ang tinuturo mo pa rin ay mga 1990s na estilo at pati yung mga librong ginagamit ay mga luma na. Tapos isa sa mga nagiging problema ngayon ninong ng school dahil hindi nila alam kung sinulat talaga ng bata yung article o chat GPT lang, di ba? Yun yung Oo isa sa nga, mga no? Yeah, that's very common. ng problema. Oo. So, So bali ang ano mo sa'yo is actually yung creativity is dapat ni mawala, no? And siguro in order to be competitive, this is where your certified voice will really come into play, no? Meron ka Yes. naikwento sa akin, isang tao na babae na painter who lost her sight. Meron Yes. ako na-intriga ako doon kasi ikaw ay na-interview rin ni Rico, no? Sa CNN. At Actually, siya lang po yun. oo nga, i-share During mo that nga, time, i-share mo nga sa akin yung nangyari doon sa babae na yun. yes, actually, one of the advocacy ng Certified Voice Artist Program is sa mga voiceless, sa mga taong hindi nabibigyan, hindi naman pipi pero hindi nabibigyan ng pagkakataong marinig at mabigyan ng pagkakataong mag-perform like mga bulag, mga PWD. So, one of my student, ang pangalan niya Monet Mahinay. So, nag-visit siya sa studio and then sabi ko, may acting tong batang to So, I told her, I want you to be the first ever A blind dubber. Blind, kasi may mga blind voice talent na eh. Pero siya, ang kauna-unang blind na dubber. Kasi paano ka nga naman magdadub? Hindi mo nakikita yung idadub mo. Pangalawa, hindi mo nababasa script mo, di ba? Correct. Oo. So chinaga namin siya nung isa sa mga director ko, si Alan Ortega, na sabi ko, every line, i-dictate namin sa kanya and then meron taga-tapik sa likod niya para pag nagsimula ng bumuka yung bibig, alam niya na mag-start siya. So medyo matrabaho, pero sabi ko, I want her to be given an opportunity to express herself. Second, little that I know na napakarami niya rin palang na-inspire na katulad niya na. Kaya after nun, ang dami mga nag-apply sa aming mga bulag, no? Sabi nga, kung kaya niyang gawin, kaya rin nilang gawin. And the good thing, lahat po ng PWD at mga senior citizen ay binibigyan ko ng scholarship, no? Basta, kumbaga, masubmit lang nila yung mga requirements. And yan, isa po yan sa pinagmamalaki ko talagang nagawa ng CVAP or Certified Voice Artist Program na ang dami pong nabagong buhay, especially nung time ng pandemic na wala silang magawa, kundi magstay lang sa bahay, no? Correct. At maraming na-inspire. Yeah, you are actually, ikaw mismo, Pocholo, you've been invited by so many companies, no? To motivate and really inspire, no? Yes. Anong bali tinuturo mo when you give a talk to motivate? I mean, are you unang-una sa lahat, ang pinaniniwalaan ko, lahat tayo may purpose sa buhay. Ang tanong, alam mo ba purpose mo? Karamihan po ng mga tao kasi ngayon, ang purpose nila yumaman lang. Pero pag yumaman na sila, hindi na nila alam ang gagawin nila. Kasi ang dami kong kilala mayaman, wala namang natutulungan talaga eh. Marami lang silang pera, pero ako walang pera, pero mas marami ako natulungan sa isang bilyonaryong kakilala ninyo. No, yun yung mapagmamalaki ko na
bilyon na po ang nagastos ko kung value ang pag-uusapan para lang makatulong sa iba. Kasi katulad niyan na nakakatuwang isipin, Ninong, no, na hindi man tayo i-recognize sa sarili nating bayan, pero marami akong nagawa na ni-recognize sa ibang bansa at na-feature din tayo, no, sa Singapore, sa isang newspaper doon, sa NHK World, no, sa Japan. Yeah, even Japan. I saw that. Oo. And also, yan, mga CNN. So, nakakatuwa. And may mga invitation din tayo sa BBC soon. And sana marami ring makakita ng ginagawa natin. Kasi, hindi naman to para makilala ako. Kundi makilala yung ginagawa ko. Actually, hindi na nga ako halos nagpapakita sa mga interview. Ang gusto ko makita, yung mga taong hindi nakikita at hindi naririnig. Kasi we want to be the voice of the voiceless nga. Because we believe in the Certified Voice Artist Program that someone out there needs to hear your voice. No, Correct. may mga tao kasing may kwento pero hindi nakukwento. Paano nila ikukwento? So tayo magkwento nun. At kapag naikwento na natin, sila na yung magkukwento. Kumbaga tayo, we become the bridge of those people na hindi naririnig. Kasi nga walang nakikinig at walang oportunidad at venue at platform para pakinggan sila. Sa mundong lahat nag-iingay, sa mundong gusto lahat marinig, sa mundong lahat artista, mas marami ng artista sa fans ngayon, no? So gusto, lalo na ngayon na ang YouTube, 'di ba? Dahil nga kumikita, maraming mga influencer kuno na may pinanood lang na video, sila na nagsabi, ano na sila, expert na agad. 'Yun yung nakakalungkot, no, na mga fake yung mga 'yon eh. Pero pag tanggalan mo ng script, pagsalitain mo ng ganito, walang kwento kasi walang kwenta. So, hindi sabihin na natutunan mo, ituro mo agad. Kasi kung hindi mo naman isinabuhay ang mga natutunan mo, fake ka, di ba? Ang daming fake ngayon sa internet na nagmamagaling, nagmamarunong. Yes, natuto kayo, pero hindi sabihin kayo na yung dapat maging yung influencer talaga na totoong You're the authority. Para bang you're the authority. Yes. At yan po ang tinuturo ko na maging authentic. Meron akong programa Ninong na ACE Communicators Program. Ilo-launch ko ngayong 2024. Yung ACE stands for Authentic, Creative, and Enthusiastic. Ibig sabihin, dapat authentic ka. Kasi pag authentic ka, hindi mo kailangang mag-invento kasi lahat ng sasabihin mo based on your experience eh. Hindi ka manggagamit ng experience ng iba. Kasi ang dami kong speaker na napapanood na gumagamit ng kwento ng iba, pero siya walang kwento. Di ba? Ginagamit niya lang yun para mag-attract ng Pero sabi ko nga, the best story is your own story. Kasi anhin mo yung kwento na iba. Una-una, hindi mo naman kilala si Bill Gates, si chismoso ka. Ba't mo kinikwento yung kwento niya? Not unless katulad yan nila Injapsia na kayo mismo ang nagtulong nung nagsisimula. So you can tell his story because you're part of his story. Hindi pwedeng magkwento ka ng kwento ng ibang hindi mo kilala. Pwedeng minsan sa buhay mo, nakasalumuha mo, nakasama mo. Yun. Pero wag yung mga taong nabasa mo lang, wala ka namang alam. Di ba? Second is creative. Yan, the only thing that will make you happy nowadays is being creative. Pag hindi ka kasi creative, traditional ka lang, paulit-ulit lang. Imagine mo sa isang kumpanyang pasok, uwi, ba? Di ba? Ang boring ng buhay mo, tapos naka 30 years ka na sa company hanggang sa pinagretiro ka na lang. Tapos next day may kapalit ka na. Ang sakit kaya ng ganun. So ano yung something different na gagawin mo within the company na hanggang kahit wala ka na, people will always talk about you because of the greatness and creativity you have done on that company. And third is the enthusiasm. Ano ba yung enthusiastic? Ibig sabihin, enteo. Enteo comes from a Latin word na deo, di ba? Enteo means God is within you. So everything that you do, dapat you put God first on whatever you do. So dapat godly ka talaga. You don't have to be religious, but you have to be godly. Meaning, you do good things, be great, do great, do good, be good. Hindi katulad ng ngayon, ang daming mga scammer, ang daming mga manduloko. At isa na ako sa mga biktima noon, no? Marami na rin akong, dahil sa sobrang kabutihan ko, naaabuso ng iba dahil nga sa
I kept on helping and serving. Correct. Eh, hindi naman So, but, natin mapipili yan eh. Yeah, but Cholo, how do people remember you? How do they your word of mouth campaign? Is it really working on your behalf? For example, pag narinig yung boses ni Pocholo, sino ba 'yun? Pag narinig yung nakita yung iyong mga works, no? Actually, Ninong, hindi na 'yun ang aking habol ngayon eh. Dahil ako Oo. pinalitan na ako ng libo-libong voice artist. Hindi, I'm not the man with 1,000 voices, but I'm the man behind 1,000 voices. So Okay. ako yung nasa likod nila. Aminin man nila o hindi, di ba? Once in their life, tinulungan ko sila. Ako din nagsimula ng kanilang mga career na kasi yan ang problema sa mga tao, yung kakulangan sa pagiging grateful, no? They don't give what credit is due, di ba? Correct. The culture of selfishness, greediness, and ungratefulness, yan po ang pumapatay sa ating mga tao. Correct. Bakit? Napakahirap bang aminin ang katotohanan at mahirap bang sabihin ang totoo na hindi ka naman nagsimulang ikaw lang eh. Tulad ko, every time I was being interviewed pag tinanong ka, sinong tumulong sa'yo? Sino yung mga, kanino ka nagsimula? Sabihin ko, kay Tito Joey Galvez. Siya ang nagbigay sa akin ng opportunity para mag-broadcast. Tapos sa dubbing naman, si Danny Mandia. So, those people na nagbigay sa akin ng opportunity, talagang... So, acknowledging the mentors. Yes, it's very important kasi hindi ka pwedeng umusbong na lang sa mundo nang wala kang pinanggalingan. So, yun. I mean, Oo, kahit sabihin mo ng lahat tayo may pinanggalingan, di ba? Ganun. Di pwedeng self-made ka lang. I mean, during the time na nagsisimula ka, may naniwala sa'yo. May mga taong nagbigay sa'yo ng opportunity. Mabuti man o masama naging experience mo dyan, sabihin mo yung totoo. Di ba? Totoo yun. Pero But, you don't have to tell them. Yeah, but Cholo, in this world of ours right now with a lot of distractions, how does one really focus now on what he or she wants to achieve? Like, for example, meron tayong viewer na gustong, uy, pwede pala ako, may boses ako, bakit hindi ko i-cultivate ito? Ano yung magiging dapat niyang approach? Alam niyo, Ninong, ang dami-dami ng resources sa internet ngayon na matuto kang voice acting, matuto kang mag-voice over, kahit mag-speaking. Ang wala lang sa mga yon ay ang prinsipyo. Wala silang values. No? Kaya nga kami sa Certified Voice Artist Program, ang goal namin is to use our voice to create positive change. Hindi to do voice over and make money. Magkakapera ka naman, pero dapat ready ka rin sa mga pagsubok na mangyayari sa buhay mo. Kasi nga, like ngayon, for the past, since 96, 28 years na ako sa industriya, nakita ko yung pagbabago mula sa reel, yung mga tape, record mo, tape pa noon. Tapos, pelikula, carbon pa, alam mo yung, naririnig mo pa yung, ngayon, digital na, tapos may AI pa. Wow. So, masasabi ko napakaswerte ko kasi naranasan ko yun mula typewriter, ngayon laptop na, hanggang sa naging iPad, di ba? So, kitang-kita mo yung diferensya at maa-appreciate mo yung buhay kasi nga, noon, ang hirap. Itatype mo talaga, pag gagawa kang paperworks, nakatype. Wala sa, pagkamali ka, ulit ka yung buong ano mo. Ulitin mo, itatype mo, di ba? Or yung liquid paper or ano. Snowflake yun. Para alas na pinturahan mo na yung papel no? Cover ang mali, ang bilis, ang galing, ang bilis. So, yun. Pero, nakita mo rin na kung lahat kayang gawin to, ano pa yung magiging advantage mo? Yung kahit bobo, nagiging matalino. Kasi parang kahit na hindi niya alam niya na. Kasi dati, pag magaling ka, ikaw lang magaling. Kasi hindi nila malalaman yung alam mo kasi ikaw lang nakakaalam Kaya nga may library noon. Kung masipag ka mag-library, mag-aral, may alam ka na hindi alam ng hindi nag-library. Ngayon, kung anong alam mo, malalaman ko. Di ba, i-Google ko lang yan, i-chat GPT mo lang yan, or i-YouTube mo yan, andyan lahat. Oy, alam ko na. So wala ka nang tinatawag na na
core, ano, yung advantage na tinatawag. So nawawalan na ng value ngayon. Yung alam mo, kahit nga yung mga may PhD ka pa, yung natutunan mo naman, paso na. Ituturo mo, mali-mali. Kaya dadaigin ka ng hindi nagtapos at walang pinag-aralan kung yung latest naman at updated yung alam niya kumpara sa'yo. Di ba? Ang wala lang, yung values nga, yung ugali, yung tamang karakter at attitude towards life. Kasi magkakagulo na po ang mundo eh. Dapat ready tayo dyan. Kaya nga yung mga bansang mayayaman, isipin nyo mayaman na sila, matatalino yan, ba't nagigera pa rin, ba't nag-aaway pa rin? Tapos, imbis na tulungan yung mahihirap, yung perang ginagastos sa pag-build up ng mga missile niya at mga armaments nila, kung yung perang yan, itulong na lang sa mahihirap, wala magugutom sa buong mundo. Kasi nga, yung greediness, selfishness at ungratefulness, yung namumutawi sa kultura nila, at yan ang pilit kong pinapalitan. Kaya marami pong nagagalit sa akin dahil I want to create a culture of sharing, giving, loving, and caring. Kung evil ka, you're gonna hate me because I'm so good. And yung pagiging masama mo, nasisilaw ka sa liwanag na gusto kong i-share sa ibang tao. Kasi sobrang dilim ng pagkatao mo. Kasi kung mabuting tao ka, you're gonna help me, you're gonna share what we are sharing. Kaya nga, kung ano yung talento mo, isa sa mga gusto kong i-share, Ninong, no, na ginagawa mo rin. Kung ano yung kaya mong ibigay ng libre, doon ka maaaring kumita ng malaki. Di ba? Correct. Ito bang boses natin, binili natin. Paano kapag binayaran natin ng Diyos bawat salitang sasabihin natin, may bayad. Correct. Di ba? Tanggalan tayo ng boses ng Panginoon. Ay, ewan ko lang kung mayroon kang masabi at anong klase ka, anong tao ka. Pangalawa, di ba? Ibigay mo ng libre dun sa mga taong hindi kaya magbayad. Kasi yun na lang ang pwede mong ibigay eh. Like ako, 80% Ninong ng ginawa ko, walang bayad. Yung 20% lang ako kumikita, pero nako-cover niya na lahat. Halimbawa, nag-talk tayo, di ba? Nung araw, sa negosyo, magkasama tayo niyan, Ninong. Hindi naman tayo binabayaran nun ah. Pero ba't nandun tayo? Kasi we want to share what we know, what we have. Na hindi tayo nang hihiling ng bayad. Pero nung nagkabayad, tayo nawala. Kasi may mga taong gustong kumita na sila lang, o diin nyo na yan. Wala nang problema eh. Pero doon din tayo kumikita ng malaki. Halimbawa, pag kinuha kayong speaker, 100,000 na yung bayad sa inyo. Edi na-cover na yung mga libre mong talk kaysa yung singil ka ng singil. Di ba? Tapos di mo naman na ibibigay yung tama at kailangan ng mga tao. Tapos yung kwento mo, kwento ng ibang tao, hindi mo naman original, kinopya mo lang yung sinabi mo. Actually, parang brand story, di ba? Cholo, yung Ninong. Diba? So, yun yung mga ano. But anyway, for short of lack of time natin, alam sure marami pa tayo kikwento at invite natin to si Pocholo sa iba-ibang topic. Pocholo, mag-sample ka raw ng mga ibang voices na mahuhulaan ng ating viewers. So, naman hindi. Siguro yung mga ano na tayo eh. Kumbaga, retirado na tayo. Pero yung mga sumikat, Ninong, yung mga Meet Your Garden, yung boses nung tatay ni Sanchay. Ganito yung boses niya. Magandang araw sa inyo. Ako nga pala ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daoming Sir. Mukha kang pinya. Ganyan. Tapos mga Kuro-chan yung, Ha! Magta ka sa akin. Ako nga pala Cyber Kuro-chan. Itong pakisa nyo. Ha! Dya. Ayan. Tapos yung mga Bibo Hotdog yung, Mape, Bibo. Bagong Bibo. anong sikreto ng bagong Bibo? Tikman mo. Paano? Papit ako eh. Tsaka yung mga Makulay ang Buhay. Ako nga pala si Penpen. At ako naman, si Benji. Yan. At maraming commercial pa. Pero matagal na yan, Ninong eh. Pero yung mga sikat ko ngayon, yung Filipino fairy tale, yung mga si Jack at ang mahiwagang beanstalk. Noong unang panahon, may isang batang nangangalang Jack. At marami kaming mga sikat ngayon, yung mga akong director, yung Amazing Digital Circus. 200 million na po ang ang views niya sa loob lang ng 2 buwan, no? Oo. Kasi international naman yung language na yun eh. So, isa yun sa mga ginagawa ko at marami pang mga future projects na parating na kinakailangan ng voice acting kasi nga
hindi katulad ng voice over, pwede nang i-ano yan i-AI, pero ang voice acting hindi. No, yun yung maganda sa ginagawa Yun namin. yung difference, no? Walang emotion, di ba? Yes. Oo. Hindi kahit kailan hindi magagawa ng AI yan. Kahit siguro. So basically, Iba-iba eh. Pocholo, meron ka bang nakikita na ang Filipino will be in demand, no? For this voice with emotion? Actually, in demand na ngayon siya, sir eh. Nandito na yung Netflix, no? Nandito na yung Amazon na ginagawa ng ibang studio na I'm happy most of them are my former students, no? Kasi ang goal, alam niyo, when you create a vision, hindi ibig sabihin kung sino nag-create ng vision, siya lang ang magbe-benefit. A vision should benefit even your competitor. Kasi we're talking about the whole country to make the Philippines, hindi ko naman sinabing to make creative voices the center of voice-over excellence and voice acting excellence and voice artistry in the world, no? Sinabi ko Philippines. So that means because of that vision I created in 2005, nag-benefit lahat ng mga studio na hindi ko naman, I don't treat them as a competitor because I used to work for them before. Ako pa nga ang nagbigay sa kanila ng opportunity para mag-grow. Imagine niyo Ninong, kung wala akong school for voice acting, yung VoiceWorks and Certified Voice Artist Program under ng Voice Acting Academy Philippines, sino magtuturo na yan? Paano sila magkakaroon ng idea na meron palang dubbing? At paano nila malalaman na may, mga graduate to, magagaling to kasi nagturo dyan, sila Danny Mandia, sila Neil Tolentino, sila Alex Agkawili, di ba? Ito yung mga pangalan na kilala sa industriya na naging, kumbaga nakasama ko sa pagtuturo para makatulong na mabigyan ng opportunity yung mga aspiring voice talent na hindi nabigyan ng pagkakataon kasi nga madamot ang industriya. Kung wala pa yung school na yan, ewan ko lang kung saan sila pupulutin. Pangalawa, ito bang industriyang to mag-grow kung wala yung school ko? So dapat itong industriya maging thankful at grateful sa akin mismo. Kasi kung hindi dahil sa ginawa ko noong 2005, wala lang silang talent ngayon. Walang magtuturo eh. Diba? Good. Anyway, Pocholo, grabe, ang ganda ng mga ginagawa mo. Talagang it will really, you're creating a legacy for the next generation and hopefully inspiring many, no, regardless of where they are, who they are, and creating a voice for the voiceless. Maganda yun, ha? Marami kong natutunan dito. Yung voice to create social change. No, it's something that I have a voice. I was God-given voice, but I'm now hearing listening or trying to shout out to create social change, you know, in order to create happiness and all this. But again, very inspiring yung ginawa mo. You really saw in 2005, parang sinabi mo na you saw the future, you know, what will happen, di ba? Para bang alam mo na in 2023 and the year coming to 2024, you have prepared already so many people, no? That's true. For this journey. So again, Pocholo, keep on doing this creative voices and really keep on tracking. I know sometimes you get tired. Was there ever a time that you wanted to quit? You know, papagod ka na. Actually, when you had that cease. Every time, tama, magandang tanong yan. Kasi ako, sa totoo lang, sa loob na halos 30 years, no, ang goal ko lang is to use my skills and talents to make other people better and happy with greatness and excellence. That's my personal mandate or mantra. Diba? I have a gift of voice because I believe our voice is a gift from God and it's how we use it that's our gift back to God. Lahat po ng nangyayari sa mundo, galing po yan sa salita. Galing yan sa binigkas ng bawat isang leader, isang tao, maliit man o malaki. Kasi I always believe our voice, whatever we say, no, should be, kumbaga, our word is our bond. Lugi ka man, talo ka man sa pinag-usapan, pero pinag-usapan nyo yun, gawin mo. Kasi panalo ka pa rin. Diba? Parang may commitment ka. Binitawan mong salita, panindigan mo. Diba? Yun, mga ganun tayo. Talo man o hindi,
manalo ka man o minsan kasi lugi ka sa usapan. Pero pinag-usapan gawin na natin. Correct. At yun din yung naging problema ko dahil nga pinag-usapan, tuloy ko pa rin kahit nagkalugi-lugi na ako financially. At ang maganda naman, wala kang inapakan tao. At wala kang, kumbaga, hindi binayaran. Kasi ako naniniwala, masira ka na sa lahat, wag lang sa pera. No? Correct. Kasi ang pera Totoo yun. talaga ang sumisira sa tao, yung pagmamahal niya sa pera Oh, lalong-lalo na pag may kaibigan ka at sumira ang pera sa gitna ninyo, wasak na lahat ang relationship, di ba? Totoo yan. Kaya nga, So, marami tayong nakitang ganyan. Anyway, Pucholo, by the way, ladies and gentlemen, si Pucholo ang gumawa ng intro natin, ha? Itong batang ito, nagulat ako kasi alam niyang magkakaroon ako ng vlog at nag-volunteer siya. So, hindi ko alam. Alam naman tayo, basta straight content. But siya yung nag-compile lahat at kung maririnig niyo yung voicing, siya po yun. No? Voice po niya. pati yung AVP nyo, Ninong, sa mga talks nyo ngayon. Oo nga. Na mala BBC at mala National Geographic at Discovery Channel yung approach. Kaya nga, yun ang sabi ng isang in-interview natin Sabi niya, para naman BBC at international na dating ng intro mo. Di ba? So, again, credit to Pocholo. So again, ladies and gentlemen, you're really seeing the man behind the 1,000 voices. The man with the 1,000 voices. No? Kasi, nung nakilala ko itong batang ito sa Bataan. No? Opo. Natandaan mo ba yon yung ating go-negosyo? 18 years ago. Award. Meron kang award doon, Youth Opo. Entrepreneur. Most outstanding Bataenyo for entrepreneurs. Yes, and Ayan. this was the time of President Gloria Macapagal. And we were riding together. And really, I was so amazed, that whole trip from Manila to Bataan, hindi ako nabagot kasi ang dami niyang sinabi na I never really understood what voice is all about. The voice acting, the dubbing, and all the value. No? So again, Pocholo, thank you very much for your time. Thank you, know Ninong. you're teaching a lot. I know you're writing a history book about Mariveles. And Yes, really po. keep it up, please. Medyo madugo yan dahil ibang approach ng history ang ginawa ko, Ninong. Meron din akong book, yung Conversations with Rizal, pero medyo madugo din yan dahil artificial intelligence na si Rizal, hindi na siya, alam mo yun, tao. So I would like na yung next generation ng mga Pilipino appreciate nila anong ginawa ni Dr. Jose Rizal. Bakit tayo Filipino ngayon? At isa sa mga gusto kong ituro sa mga kabataan ay wag mawala yung sense of history natin bilang isang tao at bilang isang Pilipino. Kasi lahat po ng meron tayo ngayon, may pinanggalingan yan So yun yung wag nating kalilimutan. Kasi the old is the new. Kasi lahat ng bago ngayon, kayang i-produce at generate ng AI. Pero yung mga luma, hindi yan pwedeng ulitin kasi nangyari na yan. At kung ano man yung, kaya di ba yung mga Fernando Po Jr. movies, nung ginagawa na nila ng restoration, mas na-appreciate ng tao Kasi Correct. andun na yan, pero luma. Kaya nga, the old is the new. So, kaya yung mga luma nating pictures, yung mga bata kayo, napapalinaw, na-restore. Kasi nga, di ba nakikita mo na yung mga lolo't lola mo. Yun, yung isa sa mga gusto kong i-ano sa mga bata na i-appreciate nyo kung ano yung pagkatao mo, sino ka. Kasi who you are is a creation of those old people na dapat you give credit at give value sa kanila na hindi dahil patay na sila. Kasi hindi ka mabubuhay ngayon kung wala yung mga ninuno mo, yung mga great-great-grandfather mo, and which is, yan ang nawawala kasi yung mga magpipinsan hindi na magkakilala kasi nga yung mga magulang hindi magkakonektado. So it's one of my goal is gumawa sila ng family tree. Tanungin nila yung mga lolo't lola nila habang buhay pa kasi pag yan nawala na, wala ka ng kasaysayan na makukuha at hindi i-video nila yan. Yung mga ganun. Ganun po yung mga ginagawa ko. Kaya yung Mariveles, napakagandang kasaysayan kasi yung great-great-grandmother at father ko, sila ang mga leader noon at sila din yung mga leader ng katipunan na hindi nakasulat na ngayon isusulat ko siya para mas maintindihan ng mga nakababata doon na hindi nakakaalam ng kasaysayan.
Wow. So, yun po. I hope I'll be privileged to be the first one to interview you about the history ng Maribeles. Marami as po written tayo. by Pocholo Gonzales. Marami pong kasaysayan ng Maribeles na hindi pa nakasulat sa isang... Correct. Although may So, history book na siya dati. Magiging reference ko. At ang maganda dito, hindi siya nakasulat bilang kasaysayan. Kayong date. Hindi. Ito ay kwento ko na kiniwento ko ang kasaysayan. So, correct. Ganda. kumbaga, ako yung parang nagkukwento dahil ako'y lumaki doon at buong pamilya ko. Parang kumbaga para siyang pelikula na babalik ka sa kasaysayan na ano ba ang itsura ng Maribeles. Imagine mo, Ninong, punta pa ako sa Library of Congress para makuha yung mga pictures ng mga old maps and old pictures na ako lang ang may kopya. Na wala pa. Napakahirap pero... Talagang, alam mo, pag passionate ka talaga, you really go out of your way. Well, not for yourself, but really create for something good for the community. Anyway, Pocholo, thank you very much for this time. God bless.